Unang-una, binabati ko ang mga avid listener sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener at ito ang kwento niya. Naniniwala ko na may mga tao talagang misteryoso sa unang tingin natin. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano ang kwento ng buhay nila. Katulad na lang ng nakilala kong kaibigan sa isang tinatrabahuan ko noon. Isa siyang simple at tahimik na tipo ng tao. Noong 26 years old ako, umuwi ako ng probinsya nang dahil nawalan ako ng trabaho sa pinapasukan ko sa syudad. Umuwi ako ng probinsya kina lola para doon muna magpahinga bago ako makahanap ng trabaho ulit. Doon ako tumambay na mahigit 5 buwan. Mas maganda nga doon para sa akin ang pamumuhay sa probinsya. Malayong malayo sa araw-araw kong ginagawa sa syudad. Pagising ko sa umaga, hindi na ako mamumroblema kung ano ang uulamin ko. Hindi ko na rin kailangan magtipid para lang may kakainin pa ako sa gabi. Sa bagay, wala akong magagawa kasi ang minulatan kong sistema ay ganito na. Mag-aaral, magtrabaho, mag-ipon, maghirap at yayaman. Kung hindi pa pala rin ganun pa rin ang buhay na pupuntahan natin sa huli. Nakadepende ito sa isang tao kung ano ang dadatnan niya sa huli. Masipag akong magtrabaho noon sa syudad. Yung ulam ko sa umaga ay ulam ko pa rin sa tanghali. Pero yun nga lang, hindi ako masyadong nakakaipon ng dahil sumasabay din ang mga pagtaas ng bilihin at yung mga gusto kong bibilhin para sa sarili ko. Tayong mga tao ay may kagustuhan din para sa sarili natin. Yung gusto nating mga bagay, yung mga hilig natin at kung ano-ano pang makakapasaya sa atin. Noong tumira ako kina lola ng mahigit na 4 na buwan, mayroong nag-aya sa akin ng trabaho. Ang nag-alok sa akin ay yung kaibigan ni lola na may-ari ng isang malaking grocery store sa bayan. Siya ang may pinakamalaking tindahan sa bayan. Kumbaga, doon bumibili sa kanya ng wholesale ang mga taong nagtsatsyangge sa kani-kanilang lugar. Tinanggap ko ang alok niyang trabaho. Naging isang stockman ako at nagbabantay din ng tindahan. 5 kaming lalaki sa tindahan at 3 babae. Noong unang araw ko sa trabaho, mayroon akong kasabay din na bagong salta sa tindahan. Tawagin na lang natin siyang Noy. Si Noy ay kasabay kong pumasok sa unang araw ko sa tindahan. Mabait siyang tao, simple at masunurin. Pero kung gumalaw siya o makipag-usap sa akin, ay mararamdaman ko talagang misteryoso siyang tao. Yun bang maraming tinatagong sikreto kahit na hindi mo alam kung may sikreto ba talaga siya. Kami yung unang naging malapit sa isa't isa, maliban sa mga matagal nang nagtatrabaho sa tindahan. Actually, lahat ng mga kasama ko sa tindahan ay mababait naman at magaling makisama. Sina Ate Nel, Kuya Joke at ang iba pang kasama namin sa tindahan. Araw-araw ay nakikita ko ang mga galaw ng mga katrabaho ko. Yung galaw na tinutukoy ko kung paano sila gumawa ng mga bagay-bagay at makisama sa akin. Mahilig kasi ako magbantay ng mga ugali ng tao sa paligid ko. Kumbaga, para maging preparado ako pagdating sa kanila. Araw-araw, sa tuwing magtatanghalian kami, si Noy lang ang hindi kumakain sa amin. As in araw-araw talaga, hindi siya kumakain ng tanghalian. Inisip nga namin noon na baka wala siyang pambili o mahirap talaga ang buhay nila. Kaya hinati-hati namin ang mga ulam namin at kanin para sa kanya. Ngunit kahit anong gawin namin na pagpupumilit,
Hindi niya tinatanggap ang mga pagkain na ibinibigay namin sa kanya. Yosi lang at soft drinks ang nakikita namin sa kanya tuwing tanghali. Kahit na bagong sahod kami, hindi talaga siya kumakain ng tanghalian. Dumating ang panahon. Mga 2 buwan na kami sa tindahan. Niyaya niya kaming pumunta sa bahay nila. Medyo may kalayuan din ang bahay nila mula sa bayan. Kaarawan daw noon ng kanyang nanay at mahina na daw ang nanay niya. Gusto daw kaming makita ni nanay niya at kamustahin kung okay ba si Nonoy sa trabaho. Hindi daw kasi naniniwala yung nanay niya na mabuti ang reputasyon niya sa tindahan. Kaya inisip namin noon na baka si Noy ay isang bulakbol na tao. Kaya hindi siya binibigyan ng tiwala ng nanay niya ng buo. Kaya pinapunta niya kami sa bahay nila. Humingi kami ng pahintulot sa may-ari ng tindahan, yung kaibigan ni Lola. Sabi namin sa kanya, "Boss, pupunta daw kami kina Nonoy. Birthday ng nanay niya. Pwede po bang half day lang kami? Doon kasi kami magtatanghalian. Naipasok na din namin lahat ng mga stocks." Sabi ko sa kanya. Sabi naman ni boss, "O siya, sige. Pero ilan kayong pupunta doon? Dapat may maiiwan talagang isang lalaki at 2 babae dito para magbantay." Nagtinginan kaming lahat at nagparaya ang 2 babae naming kasamahan at isang lalaki. So 2 kaming pumunta kina Nonoy, ako at si Kuya. Sumakay agad kami ng tricycle papunta kina Nonoy. Mga 5 kilometro din ang layo ng lugar nila mula sa tindahan. Pagdating namin sa sakayan ng lugar nila, may 1 kilometro pa para makapasok sa kanila. Literal na nasa bundok daw ang bahay nila. So pumasok kami sa lugar at sumakay ng single na motorsiklo. Sa parkingan pa lang ng mga motor ay grabe kung tumitig ang mga tao sa amin. Yun bang titig na parang nagsasalita ang kanilang mga mata. Dumating kami sa bahay nila Nonoy ng 3:00 ng hapon. Medyo madilim noon ang kalangitan at umaambon. Pagdating namin sa bahay nila, nanibago ako sa kapaligiran kasi malayo yung bahay nila sa mga pamamahay na nadaanan namin. Kumbaga, na-isolate yung lugar nila na sila lang ang nakatira doon. Maraming puno at medyo liblib ang bahay nila. Sumalubong agad sa amin ang kanyang ama na matanda na rin. Sabi ng ama niya noon, "Oh, kayo ba mga kasama ni Nonoy sa trabaho?" Sabi ko, "Opo, kami po yun." Sagot naman niya, "Hali kayo, kumain muna kayo dito. Mamayang hapon pa yung mga bisita namin." Pagpasok namin sa bahay nila, hindi namin inakalang marami pala ang mga handa nila at may isang lechon pa na dileche. Siyempre, kami naman ni Kuya ay dali-dali kaming kumain, habang si Nonoy naman ay kumain din pero konti lang. Habang kumakain kami, lumabas ang nanay ni Nonoy. Binati namin siya ng maligayang kaarawan. Ngumiti siya sa amin at lumapit. Sabi niya, "Maraming salamat. Kamusta si Nonoy sa trabaho?" Sabi naman namin, "Okay lang po, Nay." Kasabay po kaming pumasok ni Nonoy noon sa unang araw namin. Yung nanay ni Nonoy ay nakabaston na at mahina na talaga ang pangangatawan nito. Ilang sandali lang, bumalik ang nanay ni Nonoy sa kwarto niya o parang maliit na silid at kurtina lang ang nagsisilbing parang pinto sa gilid niya. Sasabihin ko ang deskripsyon ng bahay nila. Kumakain kami sa sala at sa gilid ng sala ay yung silid ng nanay niya. Noong winahig niya ang kurtina bago siya pumasok sa silid niya, nakita namin ni Kuya ang isang lalaki na nakasilip sa amin. Yun bang nakasilip lang ng bagya at naglalaway ito. Yung buhok niya
ay hindi maayos na parang hindi na nasuklay at mahaba ito. Noong nakita ng nanay ni Nonoy na nakita namin ng lalaki, dali-daling niyang isinara ang kurtina ng silid. Inalis agad namin ni Kuya ang paningin namin sa silid na yon at nagpatuloy kaming kumain. Pagkatapos namin kumain, binigyan kami ni Nonoy ng beer sa labas ng bahay nila. Sabi niya, "Oh, hito beer, pampatunaw." Si Kuya ay tumanggi sa beer, pero ako, uhaw na uhaw din sa beer noong sandaling iyon. Kaya uminom ako, pero si Kuya ay hindi uminom. Inabutan kami ng dapit hapon noong araw na yon at nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Nagsidatingan ang mga bisita noong magagabi na at lahat ng mga bisita ay mga relatives din nila Nonoy. Kami lang siguro ni Kuya ang hindi pamilya doon. Noong nagdesisyon kami ni Kuya na umuwi na, sabi ni Nonoy, "Maya-maya na lang, maaga pa naman eh." Kami ni Kuya ay nahiya din sa kanya, kaya tumagal pa kami doon ng 1 oras pa. Noong sumapit ang 8 PM ng gabi, lahat ng mga bisita nila Nonoy ay tumahimik. Yun bang maingay tapos biglang tumahimik? Nakita namin pumasok si Nonoy ng dali-dali sa bahay nila. Sabi ni Kuya, "Ano kayang nangyayari sa loob?" Kinikilabutan ako. Medyo weirdo ang pamilya nila Nonoy. Sagot ko naman, "Oo nga Kuya, medyo napansin ko din. At saka, kahit nga si Nonoy ay misteryosong tao." Maya-maya lang ay nakarinig kami ng malakas na yabag sa bubong ng bahay. Kami naman ni Kuya ay nakapwesto sa labas ng bahay at makikita talaga namin ang bubong. Tumingin kami sa bubong ng bahay at may napansin kaming isang itim na ibon sa ibabaw ng bubong. Hindi namin naaninag kung ano ito kalaki pero alam naming ibon ito. Kinuha ni Kuya ang flashlight niya at inilawan ang bubong at doon namin nakita ang isang napakalaking ibon. Tinutukan nito ang bubong nila Nonoy, sentro sa silid ng nanay ni Nonoy. Nagulat kami ni Kuya at dali-dali kaming pumasok sa bahay nila. Sabi namin sa pamilya ni Nonoy, "Magandang gabi po. Si Nonoy po nasaan? Aalis na po kami." Tinawag nila si Nonoy at nakita kong umiiyak si Nonoy at yung kanyang bibig ay basang-basa. Sabi namin, "Noy, anong nangyayari?" Sabi naman niya, "Wala na si nanay." Namatay ang nanay niya noong gabing iyon at sabi niya sa amin, "Hindi na ako magtatrabaho doon at sabihin niyo kay boss na aalis na kami sa lugar na to. Hindi na kami babalik dito." Naawa kami ni Kuya kay Nonoy noong sandaling iyon at umalis kaagad kami sa lugar nila. Noong may dumaan na tricycle, sumakay kami at sabi ng driver, "May okasyon ba sa bahay nila?" Sagot namin, "Opo, kaarawan ng nanay ni Nonoy." "Ah, sige." Nakikita namin si driver na parang nagdadalawang isip niyang sabihin ang dapat niyang sabihin. Noong nakarating na kami sa sakayan pauwi sa bahay namin, nag-usap kami ni Kuya at binalikan ang mga nakita namin at mga nangyayari sa bahay nila Nonoy. Sabi ni Kuya sa akin, kapag daw maisali ng isang aswang ang bato sa kanyang anak, mamamatay ito at may ibon na dadapo sa bubong ng bahay. May paniniwala pala si Kuya, kaya siguro ganun na lang ang pagkataranta ni Kuya noong nasa bahay kami nila Nonoy. At nakikita ko kay Kuya ang takot sa kanyang mga mata. Ako naman, wala akong alam pagdating sa mga ganyan. At medyo nalasing ako noon. At ang natatandaan ko ay yung malaking ibon at namatay ang nanay ni Nonoy. Hindi ko talagang kayang husgahan ang mga nangyayari noong gabing yun. Pero kahit anuman ang lahi nila,
Hindi ko ikakahiyang naging mabuti ko siyang kaibigan at naging mabuting katrabaho. Maraming salamat po sa oras nyo. Ako po si Jack ng Visayas.